So welcome back po sa ating episode 2 ng Fam Talks. Kasama natin ang Boss D Fam. Ang ating first episode ay masasabi natin success kasi ang gaganda ng mga comments sa topic natin. Marami nakarelate. And ayun, ngayon sinundan namin agad ngayon episode 2. At ang topic natin ngayon ay Money can't buy happiness. Yun. So, kanya-kanya kaming opinion dun sa, kasi yan parang kasabihan niya na money can't buy happiness. So, nagiging debate din yan sa iba't ibang mga tao. Di ba? Iba-ibang nagiging topic din yan. So, kami, may rin kami, kanya-kanyang mga perspective at mga opinion namin. So, sinong gustong unang magsalita? Gusto si Dinsa kaya? Si Dinsa. Para tapos na. Guys, para sa akin guys, money can buy happiness. Can Buy happiness. Kasi 'di ba, lahat naman talagang kada kibot mo dito ngayon sa mundo kailangan ng pera. Di ba? kada hindi kada mo, di ba? Kada galaw mo, kada kibot mo kailangan ng pera. O sige, sabihin nyo ng gaya nito, kahit wala tayong gawin, magbanding lang tayo sa isang lugar. Gaya ng ganito, sa bahay, syempre bang nagpapatakbo ng kuryente? Pera. So, ilaw, pera. So, parang lahat, hindi umiikot sa pera, pero syempre, may puso pa rin. Hindi pa rin, hindi siya totally para sa akin, hindi siya about money. Iba para sa akin hati talaga parang 50-50. Pero syempre sa ngayon mas naging ibabaw yung money can buy happiness. Sa inyo ni Hana, pera ang nagpapatakbo sa inyo? Sa relasyon nyo? Hindi naman. Pero malaking ngayon parte din. namin na-realize na big Malaking factor part siya. talaga siya. Kasi kahit sa naman, di ba, minsan sa relationship, pinag-aawayan din ang pera. Lalo na sa mundo natin ngayon, lalo na sa mga nangyayari sa government, sa Meralco, sa lahat naman, pera talaga ang topic. Sa buong Pilipinas, pera din ang problema. Pera din kasi nagpapaikot sa mundo. Money makes the world go round nga daw. Yan. So, ano masasabi nyo? Magbibigay ba tayo ng feedback sa sagot ni Vince? Tama naman yung sinabi niya kasi sinabi ko yun sa kanya So, inunahan niya na ako. Inento ko yan sa kanya. Madaya. Una kasi parang genuine. Ayun nga, parang sabi ko parang hindi naman genuine yun kasi kailangan mo pera. Ng pera. Pero titignan mo yung bigger picture. Wow, bigger picture. Titignan mo yung talagang kailangan kailangan mo talaga ng pera para Siguro ang nakakapagsabi ng money can't buy happiness is yung maraming pera pero malungkot sila. Baka yun yung, di ba, depende siguro sa sa sitwasyon or buhay ng tao. Siguro iba sobrang yaman nila pero nag-iisa sila sa buhay. Baka yung iba ganun. or wala nang magawa. Wala na magawa. Nasa kanila na lahat kaya nabuboring na siguro ganun. Depende siguro sa tao. Ganun. O kayo? Sa sitwasyon. Totoo. Kasi, yun nga, lahat naman ng kibot dito sa atin ngayon, talagang kailangan ng pera At saka, kung sabihin natin na magiging masaya, paano ako may pera ka tapos di mo naman kasama yung pamilya mo? Baliktarin mo, paano kung kasama mo nga yung pamilya mo tapos wala naman din kayong makain, diba? So, ganun din talagang kailangan talaga ng pera. Ikaw? Sino next? Anong comment nyo muna? Sa'yo? Yun na yung sagot mo? Ayun yung comment ko kay Dean. Comment lang yun. Yun na, yung comment ko is depende sa sitwasyon din. Pero tama din kay Dins na 50-50 nga. Na kailangan, importante din ang pera. Yes. Correct. Kinaya lang si Dean. Correct. So, sino next? Ako na next. Okay, go. Baka makuha niyo pa ang sagot ko. Ako din. Para di ka nakakabahan Pero ako din, naniniwala ako na money can buy happiness. Kasi siguro siguro before yung mga dati yung mga unang panahon pa, kala mo ang tanda Pero yung mga dati pa, yung ngayon kasi parang
ang laki na ng factor ng corruptions, so ramdam din ng mga Pilipino yung mga corruption dito sa bansa natin kasi sa atin din naman bumabaksak yun, di ba? So parang ngayon, ayun yung nakikita ko na talagang bawat kibot, bawat gagawin natin, kailangan talaga natin ng pera. Tsaka isang reason nga, di ba, kaya tayo nakipagsapalaran dito kasi para magkaroon tayo ng mas madaming pera and mas secure yung future natin. So, ayun, para sa akin talagang ang pera ang nagpapaikot sa mundo and sa lahat. Tsaka pagka-emergency sa health ng pamilya mo, paano kung masaya kayo, tas anytime may nangyari, diba? Saan kayo kukuha kung wala naman kayong pera? So, para sa akin, money can buy happiness talaga. Next. Ikaw na last? Hindi, O sige, ako na lang. comment kay Hana. Sa akin, agree pa rin naman ako. Siguro wala naman mali at tama dito. Kasi Walang red, oo. opinion natin din, mga depende sa mga experience natin. So, ano lang, ganun, okay din, di ba? Opinion niya yun, di ba? So, agree na lang din tayo doon. So, ikaw, Yes. Sa opinion o ako ano na ba? mag-aano? Share na ba? O, sige. Okay. Sa akin, same din. Money can buy happiness, 70%. Pero money can't buy happiness, 30%. So, yung money can buy happiness na 70%, kung wala kang pera talaga, mahirap maging masaya. Like sa food, shelter, and healthcare mo. Unang-una sa food, syempre may stress ka kung wala kang makakain. Unang-una sa shelter mo, kung hindi maayos yung tinitirhan mo, may stress ka din naman eh. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, importante yung nakapaligid sa'yo. Kasi dun mo ma-adapt yung environment mo. So, pagdating naman sa health, may stress ka kung wala kang pambayad, kung hindi mo maaasikaso mo yung health mo, yung mga ganyan. And then, lalong-lalo na, money can buy happiness, lalong-lalo na sa convenience, tsaka at oras. Kung lalo na kung commuter tayo, imbes na mag-jeep tayo, mag-MRT, LRT na lang tayo. Kasi yung convenience natin na parang mas mapapadali na makauwi tayo, mas parang yung oras natin, kung uwi tayo sa family natin, mahaba. Less hassle. Yes, less hassle. Tsaka sa healthcare din naman na pagdating sa na mahirap ma-stress kapag wala kang pambayad nga, tulad ng sabi nga nila, mahirap magbayad tulad ng sa hospital or yung mga pangangailangan mo or maintenance mo, mga ganyan. And then si 30% naman na money can't buy happiness which is yung mga tao na yung loyalty na hindi kayang bilhin. Kunyari, may friends of friends ako na nakikita ko yung loyalty niya dun sa tao. Kahit gusto ko na maranasan ko yun, na magkaroon sa akin ng loyalty yung taong yun, hindi ko siya kayang bilhin eh. Kasi mahirap bilhin, kumbaga tinatawag ng priceless ang mga ibang totoong kaibigan, mga ganyan. Pinapahalagahan yan. Oo, yun. Kahit sa family talaga, same din naman siya. So, yun yung ko naman, yung sagot ko. Pero mas nangingibabaw pa rin talaga sa akin na money can buy happiness. Hindi lang naman happiness kasi may din, convenience, parang Madami siya. security, di ba? Tsaka yun nga, sabi mo, pagdating sa health, pag wala kang pera, kawawa ka sa ospital, itataboy ka. Oo, di ba? O kaya pag napunta ka sa public, makikita mo, mag-aantay ka. Yung iba, sobrang tagal na dinudugo na pero hindi sila inaasikaso, ganun. Kumbaga, wag na tayo magpaka-plastic dito sa Pilipinas actually. Kumbaga, kung wala kang pera, hindi ka masyadong priority. Wala ka. Which is totoo talaga yun. Lahat kayo or viewers nakakaramdam ng ganyan. Kaya napaka-importante talaga ng pera. Pag may pera ka, kaya mo mag-private, kaya mo maranasan yung VIP treatment pagdating sa mga ganyang public service, which is true talaga. Yun yung nakakalungkot dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, feeling ko, pantay-pantay. Di ba? Sa Taiwan, di ba? Di ba? Taiwan, kahit may mga kapansanan, parang hindi nila dinidiscriminate. Sa atin kasi bihira ka lang makakita dito ng mga nakakapagtrabaho na may kapansanan kasi iba tingin nila. So actually din, parang sa mundo din natin ngayon, parang depende din yung halaga mo sa tao kung gaano kadami yung pera mo.
Kasi minsan yung friends mo, depende rin yung kapit sa'yo. Depende kung gaano kadaming kaibigan ang pupunta sa'yo at makikisama. Kung gaano ka din kadami. Kadami yung pera. Depende yung respeto sa'yo. Oo. Kung, Kaya diba yung... kung gaano ka kadaming pera mo, mataas yung respeto, no? Kung wala, siguro, sa ilan na sa iba, gano'n. Kaya 'di ba sabi ko yung 70% can buy, tas yung 30%. For example, sa circle of friends ninyo, 5, 3 doon, binabayaran mo yun, pero 2 lang or iisa lang ang may loyalty sa'yo. Which is true. Pag sa circle of friends talaga, may iisang tao talaga na yun lang yung kadikit mo. Hindi sila lahat kadikit mo. Isa pa rin. Which is parang normal na, naman, na hindi naman sa hindi totoong kaibigan, pero di ba sa dami mong kaibigan, may best friend ka talaga. Yun. Yeah. Si Vince naman. Anong comment mo dyan? Oo ba na oo Oo, tama naman yun. Kasi nga, di ba, para sa akin talaga, 50-50 nga. Kasi, kaya nga tayo nag-work basis para sa Pera. pera. At saka yung mga OFWs natin, kaya nga sila nagsasacrifice kahit sobrang lungkot para mabuhay yung pamilya nila. Kasi para din sa pera, para mabuhay. Sa future, di ba? Sa future, Oo, diba? ganun. So, madaming makaka-relate sa atin dyan. Your turn. Ako, ganun din, balance din. Parang meron akong opinion sa money can buy happiness and money can't buy happiness. And para sa akin, ang pera, din siya. Pag may pera ka, may power ka. Like, may kakayahan ka, may advantage, malaki advantage pag may, pag may pera ka. So, yun nga, yung mga happiness na pwede mong mabili sa pera is yun nga, convenience. Pag may gusto ka, mabibili mo, sobrang saya nun, di ba? Tapos, hindi stress ang buhay. Financially free ka, may freedom ka sa lahat kasi meron ka ng pera, hindi ka na mamomroblema. And syempre, sa family mo and sa partner mo, di ba? Hindi kayo laging mag-aaway kasi kadalasan naman sa relationship or sa family, pag medyo nakakaramdam tayo ng mga struggles, di ba? Ang unang problema dyan, syempre, yung pera, di ba? So, kailangan natin maghanap ng paraan, parang ganun. And yun, ang mga hindi lang kayang bilhin ng pera is yun nga, yung health, yung oras, di ba? Hindi natin kayang ibilhin ulit para mabalik yung dati. Tapos yun nga, loyalty, hindi natin mabibili yung mga ganong bagay. Pero mas lamang sa akin yung kailangan natin ng pera sa buhay natin. Kailangan natin yun kasi yun yung magpapaikot sa atin. Kumakain tayo araw-araw. Oo. Tapos araw-araw may ginagawa tayong kailangan natin gumastos. Diba? Sa daily expenses natin. So kung wala ka nun, hindi ka tatakbo, walang mangyayari sa buhay mo, di ba? May stock up ka lang dyan. So yes, money makes the world run. Pero yung iba, 'di ba? Minsan may mga taong nasasaktan na mukha kang pera, yung paggagano. Ako, pag kahit sabihan ako ng ganun, hindi ako masasaktan. Kasi which is totoo naman talaga, mukha talaga akong pera kasi kailangan ko yun. Kailangan Siguro, ko mabuhay. Siguro yung iba, 'di ba? Yung parang minsan na sila, yung parang ang tawag dun yung ayaw pa nilang Denial. Oo, yun. Yung denial pa sila na hindi ako ganun. Pero which is na tumatakbo sa isip nila, saan ba ako kuha ang pera, nakaka-stress, yung mga ganong bagay. Tama naman, lahat naman tayo is kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pera. Oo. Kaya nga natin ginagawa yung mga bagay na nagsasacrifice tayo. Kahit yung mga ibang bagay na hindi natin ginagawa, gagawin natin para lang kumita. So, lahat naman tayo, doon din naman, yun din ang goal natin is magkapera. Pero yung pagiging mukhang pera naman kasi, dalawang way kasi siya, good or bad. Meron kasing mukhang pera na nagiging garapal ka na sa tao. Greedy ka na. Greedy ka na. Oo, sakim ka na. Meron namang mukhang pera na gusto mo talagang kumayod ng kumayod para sa sarili mo or sa family mo or sa Yun nga. loved ones mo. So, yun naman yun. Yun naman yung talaga, depende sa intention mo. Yes. So, yan nga, kanya-kanyang opinion po tayo. Kayo, ano po bang opinion mo?
And mag-share din sa atin yan, si Mama, si Yaya Beth. Mukhang, eto, tingnan natin kung anong... Gaantay. sa atin, masyadong seryoso yung mga sagot natin eh. So, pasok. Sana nasa mundo sila natin, no? Kaya kasi Mama, puro shoutout na naman to eh. Pasok, mga Sak mga turbo. Yaya Beth, pasok na kayo. Sino muna sa inyo sasagot? Sabay na kami. Hindi pwede tayo nga alam kung ano sabihin ko eh. Si Mama muna. Hindi pa Hindi. nag-start, parang nag-debate. Explain natin kay Yabet yung tanong. So, Yabet, naniniwala ka ba na ang pera ay ang kaligayahan mo ay kayang bilhin ng pera? O hindi. Hindi. Oo, sige, yun na. Bakit? Kasi hindi naman ang kalagayahan mo para lang kaya bibili ng pera, hindi ba? Hindi naman. Siyempre may ibang bagay nga Kagaya na. kagaya ng mga ano ba? Pagmamahal. O hindi mahalaga yung pera sa pagmamahal. Ganon? Oo. So, anong mas nangingibabaw sa'yo, Tita Beth? Na yung kaligaya mong nabibili ang pera or yung kaligaya mong hindi kayang bilhin ng pera? Alin ang mas nangingibabaw sa'yo? Yung kaligayahan nga hindi kaya bilhin ng pera. Ikaw na! Kasi pala mga mukhang pera pala tayo. Sorry, girl. Ibang generation kasi sila. Nakasurvive na kasi sila eh. Ikaw, Mama James. Ikaw. Para ka naman Ana, Tulala siya. Nagdadalawang isa. Ano sagot? huwag yung galaw-galawin kasi naggagaral-gal yan. Sa akin, syempre, money changes everything. Wow! Oh. Kasi syempre, ngayon, sa panahon ngayon, kung wala kang pera, nga. Oh. Kailangan kikilos ka rin. Di ba? O tulad niyan, kung wala kang pera, meron ka bang kaibigan, syempre, yung iba lumalapit sa'yo kasi may pera ka. Kung wala kang pera, nga. Kaya pala wala kang kaibigan. Kasi pares kami walang pera. Oo. Di ba? Oo. So nangingibabaw sa'yo na ang kaligayahan na bibili ng pera. Ang sa akin, kahit wala kang pera, basta marami kang kaibigan. Oh, yun. So, pala sila din. Okay na eh. Okay na. Tinagilid mo pa eh. Money can change everything daw, sabi ni Money Mama. changes everything. Saan mo nabasa ang quote yan? Nahirapan nga ako eh. At yung big kasi yung gaya money changes everything. Nahirapan ako. 2 days ko pinag-aralan yan eh. Sa bagay, may point rin si Mama Jem, yung money change everything. Kasi yun nga, kapag may, yung tulad sabi niya, kung wala kang pera, wala kang kaibigan. Kung may pera ka, may mga nakabuntot sa'yo. Actually, So, madami din tayong, hindi sa amin pero may mga tao nakaka-experience, diba, na mga kamag-anak nila. Pagka may mga tito-tita sila nasa ibang bansa, tapos sinusuportahan sila, mahal na mahal nila. Pero yung mga tito-tita nila, mga pinsan nila na mahihirap lang, hindi nila masyado binavalue. May mga ganun sa family, diba? May mga ganun eksena minsan. Hindi mo talaga maiwasan. Oo, hindi mo maiwasan. Kasi parang ganyan. minsan depende talaga yung value mo, yung respeto sa'yo ng tao sa pera mo. Parang gano'n. Di ba may iba nga ako napapanood or nakikita na kung malaki sila magpadala, sobrang importante sila sa pamilya. Pero pag dumating time walang may padala, galit na sa'yo, parang Dami nang sasabihin. madami na, pero yun nga. Tapos tama nga, ang pera din naman kasi is, yun yung nagpapakilala talaga sa totoong tao. Sa totoong, o kung anong klaseng tao ka talaga, doon mo makikita pag may pag mababago ka talaga ng pera. So, parang doon makikilala yung sarili mo or makikita mo isang tao na, yun, di ba? Kasi meron dyan, wala dati, tapos nagkaroon, nag-iba yung niya, yung nakita, yung ugali, di ba? So, di naman siguro lahat, parang iilan, at marami din ganong cases, di ba, na talagang nangyayari talaga yon. kaya Feeling ko yung ibang nagbabago dahil sa pera. Minsan kasi iba natuto na sila eh. Hindi ka na Hindi nila lahat ng kilala. changes parang it masasama. depends talaga sa situation. Oo, sa pinagdaanan din nila siguro. Pero talaga kasi ang money kasi, evil talaga siya. So, nasa iyo talaga siya kung paano mo i-handle yan, kung sa masama or sa mabuti talaga. Kasi Yeah. maraming pwedeng gawin ng pera.
As in talaga. So, nasa utak mo kung paano mo siya gagamitin at paano mo didisiplinahin yung sarili mo talaga. Tama. Yan talaga ang ano. So, meron pa kayong gusto sabihin? Habang nagsasalita si Dan dito, tas ako eh. Oo. Behave kayo ah. Hindi, napapansin ko lang at kayo naka na ng chinelas ako din eh. Doon eh, hindi ko pa nasuot eh. Oh, parehas tayo, Chip. Partner na po kasi kami ng Dapat mga pala may sleepers. penalty tayo sa ganyan. Kung sino ang pasaway, may iulog tayo para pandagdag expenses natin. Pang-ice-ice. Oo. Pang yelo-yelo. Yan, pera na yan. Pera na yan. Mukhang pera na naman top. Ganun talaga, hindi naman po kami magpapaka-plastic. Lahat naman tayo magpaka-plastic. Lahat naman talaga, gumagalaw na sa pera. Yes, ang lahat ng bagay. Madaming natitipid sa pera, madaming sumasaya sa pera, di ba? Iba-iba talaga ang cost at saka mangyayari pag may pera. At pag walang pera. Kaya, depende rin talaga sa sitwasyon ng bawat tao kung ano masasagot nila doon. And, kayo po, ano pong mai-share nyo dyan sa topic namin ngayon? And sana meron din kayo na nakukuhang aral or para may mga... Oh, yes, and may sense din ang mga sinasabi namin para sa pagdating sa inyo. Yun po. Yun ang natin. Yun yung natin, ang gusto natin iparating dito sa Boss D Fam. Sa Fam Talks is makarelate din sila sa mga totoo. Interact. Pwede silang mag-share din ng mga Yes. parang iniisip nila doon para mas nagkakaintindihan tayo. Yan. Kayo, meron pa kayo sasabihin? Or okay na ako sa May hahabol ka ba? Oh, goods naman. Kaya di ba wait lang, may kasabihan na pag once na may ginawa kang effort sa tao, minsan di ba yung mga mga MM sabi na salamat na lang pa sa lahat. Syempre kailangan natin magbayad talent. Yung mga kanyang biruan, di ba? Kaya nauuso. Pala, may mga 50-50 din ako, pero parang 70% na Ken, yung 30 Ken. Kasi di ba yung iba na mga anak, tapos yung OFWs nilang magulang nasa ibang bansa. Na nagtatampo kasi sinasabi ng mga bata na hindi naman porket nabibili yung gusto nila is okay na. Gusto pa nila yung present. So, depende pa rin. Kaso na mas malaking factor talaga yung may pera. Anong palabas yun yung yung sino ba yung parang Si Claudia, si Vilma Santos. Oo, di ba yung Ano Claudine yun? Barreto? Yung yung kwan, Ano yung... yun? Yung nasa ibang bansa yung nanay, tas Yung nagrebelde si Claudine Oo, Barreto. nagrebelde. Ang title nun, Yun. Bigay nga ng linya, nakalimutan ko yun. Yung Huwag mo kong tawagin ng nanay, sabi niya. Huwag mo kong tawagin ng nanay, sabi nga Ano? ni Claudine. Parang kulang. Kulang. Basta ang sabi niya. Sigaw. Ano ba sabi niya eh? Kung hindi mo ko kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. sinampal yun, di ba? Oo, sinampal. Kapal ng mukha mo. Ay, nanay. Kapal ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Wala ka. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mo. Yung parang Sino yun nga. sasampal? Sabi ba? Sino si Vilma? Sino si Vilma? Kasi bastos na yung bastos ang anak. kwat niya. So, hindi siya, Sabi yung mga barkada. Kasi lumaki siya nang wala sing nanay. Kasi OFW nga. Mm. So, kumbaga, naawa na yung nanay kasi ganun na yung anak niya. Pero wala siyang magawa kasi kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa para may pakain. Kaso, syempre, pag lumaki ka, di ba na walang guide ng magulang, may possible na maging ganun yung yung Ayun, ugali ganun. ng anak. Tayong katulong dito. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, Ate, sapatos. tama na sabi. Michael, dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Sige na anak, Daday. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Daday yan, mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina eh. Os? 1, 2, 5, 6 na linggo.
Tignan natin kung hindi si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo. At sana, huwag ka nang bumalik. So yun lang. Share ko lang at Yun sabi lang. ni Ana yung Alam na alam nila. Oh. malayo sa mga anak. Sabi ni Claudine wag mo kami matatawag na anak, sabi gano'n lumaki kami na wala ka sa tabi namin. Sabi. Parang naiba na ang generation eh. Pero napanood ko kasi yon. So talagang isa rin sa prinamis ko sa sarili ko na ayokong dumating sa point na maging OFW. Pero hindi ko naman sa inaano yung mga OFW. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin na mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Parang, syempre, gusto kong mag-grind na lang dito habang kasama ko yung anak ko. Kaya, kahit papano, maswerte tayo na nakakapiling natin yung mga anak. Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Pero saludo pa rin naman sa OFW na nagtiis. Nagsakripisyo. Para mabuhay lang yung anak nila kahit malayo. Sobrang superheroes ang mga OFWs Superhero talaga sila. Sobra kaya yung pagtitiis nila sa ibang bansa na Yung mga talagang... hindi na nagkakapamilya kasi sa sakripisyo niya para sa mga kapatid, magulang, di ba? Kaya akala siguro ng mga pamilya nila sa sa Pilipinas, porkit nasa ibang bansa, hayahay na. Hindi nila alam talaga, mahirap rin talaga yung buhay. Mahirap. Kung mataas yung sahod nila, mataas rin yung cost of living nila. So yun. Yun lang, Share lang namin. And yun na. Salamat sa mga OFW, yung mga minsan nagbibigay pa ng mga para pang sponsor, di ba? Kaya nga yung mga nakapag-share pa ng Maraming salamat sa mga Sobra. OFW. sobrang doble ang blessings na ibabalik sa inyo. Kasi sila pinaghihirapan nila talaga yun. Pinaghihirapan nila, diba? Tapos Bibigay pa sila ng tulong. nakakapag-share pa sila sa atin. Kaya yun sa mga tinutulungan, hindi lang sa amin, pati sa iba't ibang mga ginagawa nilang kabutihan. Kaya saludo, proud tayo sa mga yan. OFW. Imbis na ipadala nila sa pamilya Oo, nila, nagbibigay kahit pa sila paano ng share. nag-aabot pa sila. Hinahati pa nila, diba? Kaya Yes. more blessings po sa inyo. At sa atin. Sa atin din. Lahat. Yes. Salute tayo sa mga OFW. Parang inaantok si Dins, parang may comment pa to. Biglang tahimik si Pero may Vince pero may request ako, sana sa sunod na farm talks natin, sindan ang mauuna. Bakit? Parang umaano na lang siya eh. Oo. Doon na lang siya nagkakaroon na idea eh. Biglain naman natin siya. Iipon niya yung mga sinasabi natin, just tsaka niya pag-iisa. Isa-isahin. Sige, pinaghahandaan ko naman yan eh. Suggest ng gusto nyo Topic. next topic. Yes. Although may mga naka-line up na rin naman po, may mga binabasa kaming comments na sinasuggest nila yun. Pero kayo po, if may gusto kayo na next topic namin, pwede nyo po i-comment. Yes. Tapos i-line up na lang natin. So, yun na po. That's our Mag-comment lang po. topic for today. For today's Shout out po sa mga Ayan. OFW po. Shout out! Out! Yun po. So, Bye-bye bye-bye po. po.